Noong gabi ng March 26, 2002, sa Jiaja, Chuangji Village, Jiaoyuan County, Shandong Province, China, biglang may narinig na sigaw ng isang babaeng may patay. Matapos makatangkap ng mga ulat mula sa mga taga-nayon, mabilis na dumating ang lokal na pulisya sa pinangyarihan. Sa isang palapag na bahay sa dulo ng nayon, maraming tao ang nagtipon. Kinordon ng mga pulis ang lugar at pumasok sa bahay. Ang tanawing sumalubong sa kanila ay ang nagpataas ng mga balahibo sa mga taong naandon. Sa isang lumang kama nakahandusay ang batang mag-asawa na hindi na gumagalaw at hindi na humihinga. Parehong nagtamo ng matitinding pinsala. Sa sobrang tindi ng sugat sa mukha ng babae, hindi na ito makilala. Ang eksena ay lubos na nakakatakot. Mabilis na umusad ang investigasyon at agad na nabunyag ang pagkakakilanlan ng salarin kasama ang sandatang ginamit na isang matalim na palakol. Gayunpaman na ang katotohanang lumitaw ay nakakasindak kahit na sa pinakabatikang mga investigador. Ang salarin ay walang iba kundi ang may-ari ng bahay na si Zhao Yuling. Ang mga biktima sa kama ay ang sarili niyang anak na si Zhao Xingxiang at ang asawa nitong si Wei Bin. Ang nakakadurog pusong hiyaw na bumasag sa katahimikan ay nagmula sa unang taong nakatukla sa eksena, si Xu Guixin, ang ina ni Xingxiang. Nang masaksihan ang madugong eksena sa kanyang harapan, bumagsak siya at nawalan ng malay. Hindi nakayanan ang pagkabigla. Gayunpaman, ilang araw lamang bago ang trahedya, buong pagmamalaking sinabi ni Guixin sa lahat na ang kanyang anak na si Xingxiang at ang kanyang manugang ay bumibisita mula sa Amerika. Kinaiinggitan sila ng lahat dahil sa pagkakaroon ng isang matagumpay na anak na babae. Sino ang mag-aakala na sa loob lamang ng ilang araw, ang pamilyang ito ay tatamaan ng isang mapangwasak na trahedya. Sa investigasyon, nakapanayam ng pulisya ang mga kapitbahay ng pamilya ng biktima. Iniulat nila na 2 araw bago ang insidente, maririnig ang malalakas na pagtatalo na nagmumula sa bahay ng mga Zhao. Narinig nila si Yuling na pinapagalitan ang kanyang anak na babae at nakita ng mga tao si Xingxiang na umiiyak. Nang pumutok ang balita ng kasong ito, agad itong naging headline news. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa lahat ng dako. Iniisip kung paano nagkaroon ng ganoong ama sa mundong ito. Si Zhao Xingxiang ay isinilang noong 1972 sa isang malayong rural area ng Shandong Province, China. Sa oras na yon, ang ideya ng pagpapabor sa mga lalaking anak kaysa sa mga babae ay karaniwan. Ito ay sumasalamin sa mapait na katotohanan ng halaga ng isang batang babae sa makalumang lipunan. Ang kanyang ama na si Yuling ay ang sagisag ng lumang feudal na pag-iisip. Nang isinilang si Xingxiang sa halip na isang masayang pagtanggap, ipinakita lamang niya ang lubos na pagkabigo at tumalikod. Sa isip niya at sa isipan ng maraming tao noong panahong yun, ang mga anak na lalaki lamang ang maaasahan sa kanilang pagtanda at magmamana ng legacy ng pamilya. Sa kanilang mga mata, ang mga anak na babae ay walang pinagkaiba sa natapong tubig. Dahil sa kalaunan ay magiging kabilang lamang ito sa ibang pamilya pagkatapos ng kasal. Sa makatuwid mula nang siya ay ipinanganak, si Xingxiang ay hindi natanggap. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay natupad ni Zhao Yuling ang kanyang nais nang isilang ng kanyang asawa ang isang anak na lalaking pinangalan ng Zhao Xingquan. Nagsagawa siya ng isang malaking salusalo. Nag-imbita ng mga panauhin mula sa lahat ng paligid na parang gusto niyang malaman ng buong mundo na mayroon siyang anak na lalaki. Maliwanag na nang dumating ang anak na lalaki sa pamilya, ang puso ng mga magulang ay nakahilig lamang dito at ang anak na babae si Xingxiang ay naging parang pasanin at walang nagmamalasakit. Sa 2 taong gulang pa lamang siya ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola. Lahat ng pinakamagandang bagay at pinakamasustansyang pagkain ay ibinibigay sa kanilang bunso. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Noong 3 years old si Xingquan sa kasamaang palad ay nagkasakit ito ng meningitis. Sa mundo ngayon, maaaring hindi ito isang malaking problema. Ngunit sa oras na yon, ang mga lokal na pamantayang medikal ay medyo atrasado. Ginamot pa ng doktor ang meningitis
na parang karaniwang lagnat. Dahil dito paulit-ulit ang sakit. Kaya't napilitan ang pamilyang Zhao na humiram ng pera mula sa lahat ng kakilala para sa pagpapagamot sa bunsong anak. Sa kabila nito, ang sakit ay hindi ganap na gumaling na nagresulta sa pagkakaroon ng epilepsy bilang isang komplikasyon na umaatake paminsan-minsan. Ang epilepsy ay isang neurological disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit ang mga seizures na maaaring matagal o saglit lamang. Sa panahon ng pag-atake, kung walang sino man sa paligid upang suportahan o tulungan na kontrolin ang taong inaatake nito, maaari itong maging sanhi ng pagkahulog at maging ang mga bali ng buto. Ang kakilakilabot na sakit na ito ay hindi lamang nagpahirap sa katawan ng bata, ngunit naging isang pasanin sa isip na nagpapabigat sa buong pamilya sa loob ng maraming taong darating. Si Zhao Youling na dinaramdam ang pagkabigo ay hindi maitago ang kanyang kalungkutan at kawalang kasiyahan. Sa sobrang pagkadismaya, madalas niyang inilalabas ang galit kay Qingxiang at walang awa itong binubugbog. Mula sa murang edad, si Qingxiang ay napakasipag, nag-aaral ng mabuti at madalas na nakakamit ang pinakamataas na marka sa mga pagsusulit. Pero kahit ganon, hindi pa rin niya mapasaya ang kanyang mga magulang. Gusto pa nga ni Youling na huminto siya sa pag-aaral. Hindi halos nagbibigay ng pangmatrikula dahil nais niyang itabi ang lahat ng pera para sa kanyang anak na may sakit. Sa kabutihang palad, nakialam ang mababait na kapitbahay. Tinulungan si Youling na makita ang issue mula sa ibang pananaw. Ipinunto nila na sa talino at kasipagan ni Qingxiang, siguradong magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ang perang kikitain niya sa hinaharap kaysa kung papatigilin siya sa pag-aaral ngayon para magtrabaho. Nahaharap sa lohikal na payo na ito at upang iligtas ang sarili sa kahihiyan at tubiling pumayag si Youling. Nahayaan ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kaloob-looban niya nakikita niya ang pag-asa na balang araw si Qingxiang ay magiging isang epektibong makinang kumikita ng pera para sa pamilya. Dahil sa desisyong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Qingxiang na pumasok sa high school. Malalim niyang nauunawaan na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang baguhin ang kanyang kapalaran, upang matakasan ang kahirapan at ang mga hadlang ng tradisyonal na buhay pamilya. Puno ng determinasyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral habang nagtatrabaho rin ng part-time para mabawasan ang pasanin ng kanyang pamilya sa pera. Noong 1987 sa kanyang talino, naging top student siya sa buong lungsod at natanggap sa isang prestigyosong city high school. Sa sumunod na 3 taon, nagpursige siya sa kanyang pag-aaral. Pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral at hindi tumitigil sa pagsusumikap. Noong 1990, pumasa siya sa entrance exam at natanggap sa chemistry department sa Nankai University na may mataas na marka. Noong panahong yun, napakababa ng posibilidad ng isang mag-aaral sa kolehiyo na nagmula sa isang rural background. Noong 1990, 2.83 milyong mag-aaral sa China ang kumuha ng college entrance exam, pero 610,000 lamang ang natanggap. Kaya sa kanilang nayon, ito ay isang dahilan para sa isang masayang pagdiriwang. Noong panahong yon, siya ang unang mag-aaral sa kolehiyo mula sa buong nayon. Ilang sandali ang mga taga-nayon ay pumupunta sa bahay ng mga Zhao upang bumati. May mga nagsabi na ang pagkakaroon ng anak na babae na nakapasok sa isang prestigyosong universidad ay isang malaking tagumpay para sa isang ama. Sinabi ng iba na si Qingxiang ay tiyak na magiging matagumpay at kikita ng maraming pera sa hinaharap at siguradong tatamasahin ng kanyang pamilya ang isang komportableng buhay. Sa pagkakataong ito, walang narinig si Youling kundi papuri at medyo natutuwa siya rito. Nagsimula siyang mangarap na ang buong pamilya ay maaaring umasa sa anak na ito sa hinaharap. Kaya't sinabi niya kay Qingxiang na kailangan itong kumita ng pera para suportahan ang kanyang pamilya at ang kanyang kapatid pagkatapos ng graduation. Dala ang bigat na inaasahan, sumakay si Qingxiang sa tren patungong Tianjin na puno ng pananapik ngunit may pagkabalisa. Naiintindihan niya na mula sa sandaling ito
Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay dapat niyang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Bilang panganay, talagang hindi niya dapat pabayaan ang kanyang kapatid na may sakit. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, si Ching Xiang ay patuloy na nagtatrabaho ng part-time bilang isang tutor at waitress habang masigasig na nag-aaral. Halos hindi siya humihingi ng pera sa kanyang pamilya at nagawa pa niyang ipadala ang ilan sa kanyang mga kinikita sa kanyang mga magulang. Sa buong 4 na taon niya sa kolehiyo, lumalabas ang kanyang pangalan sa mga listahan ng scholarship tuwing semestre. Ang masipag at may mataas na ambisyong babaeng ito ay nakatagpo rin ng pag-ibig na hindi niya inaasahan sa simula. Isang lalaking nagngangalang Wei Bin ang nagkaroon ng damdamin para kay Ching Xiang. Si Wei Bin ay isang lokal mula sa Tianjin at medyo may kaya ang kanyang pamilya. Noong una kapag kaharap si Wei Bin, medyo nakakaramdam ng insecurity si Ching Xiang. Hindi siya magaling sa mga salita, kaya hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Pero seryosong-seryoso si Wei Bin sa kanilang relasyon at unti-unti ang kanyang sinseridad ay nagbigay daan kay Ching Xiang na buksan ang kanyang puso. Nang malaman ni Wei Bin ang tungkol sa background ng kanyang nobya, hindi niya minaliit ang pinagmula nito sa kanayunan o mahirap na kalagayan sa pamilya. Sa halip naging protective at nagmamalasakit sa nobya. Para kay Ching Xiang, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niyang meron siyang taong masasandalan. Unti-unti lumalim ang kanilang damdamin sa isa't isa, na sa kalaunan ay nagsimula silang magplano para sa kinabukasan na magkasama. Noong 1994, si Ching Xiang ay malapit nang magtapos sa universidad bilang isang natatanging nagtapos sa Nankai University. Maraming employers ang naghahangad sa kanya, kaya't ang agad na makapasok sa trabaho ay garantisado. Gayunpaman, ang taong pinaka-excited tungkol dito ay hindi si Ching Xiang kundi ang kanyang ama na si Yuling. 4 na taon siyang naghintay at sa wakas ang kanyang anak na babae ay malapit nang magtapos. Ang pag-asam na kumita ng pera para itaguyod ang pamilya ay tila abot kamay na. Gayunpaman, si Ching Xiang ay may sariling desisyon na ikinagulat ng kanyang ama. Una, natanggap siya sa graduate program ng Nankai University at gustong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pangalawa, siya at ang kanyang nobyong si Wei Bin ay plano ng magpakasal pagkatapos ng kanilang graduate studies. Nang marinig to ni Yuling, galit na galit siya. Sa kanyang mga mata, ang 3 taon pang pag-aaral ay nangangahulugan ng pag-aaksaya ng oras at pera. At ang kanyang anak na may sakit ay hindi na makakapaghintay. Isa pa, hindi siya sang-ayon na magpakasal si Ching Xiang sa isang tao mula sa malayo. Siyempre, hindi dahil hindi niya kayang malayo sa kanyang anak. Ngunit dahil alam niya na kung lumipat si Ching Xiang sa malayo, paano siya kaagad makakahingi ng pera. Gayunpaman, determinado si Ching Xiang at may malinaw na plano para sa kanyang kinabukasan. Nang marinig ito at tubiling sumang-ayon si Yuling, kaya sina Ching Xiang at Wei Bin ay nagsimula ng kanilang graduate studies. Sa panahong ito, upang matupad ang kanyang pangako sa kanyang pamilya, namuhay si Ching Xiang ng sobrang tipid at regular na nagpapadala ng pera bawat buwan. Gayunpaman, sa buong panahong ito, hindi kailanman nagtanong ang kanyang mga magulang kung kumusta na siya. Naniniwala kasi sila na natural lang sa mga anak ang magpadala ng pera sa kanilang mga magulang. Taong 1997, minarkahan ng isang malaking pagpapago sa buhay ni Ching Xiang at Wei Bin nang pareho silang nagtapos sa kanilang master's degree. Kasabay nito, dumarami ang mga scholarships para makapag-aral sa ibang bansa sa US at nagpasya silang samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanilang mga oportunidad at kaalaman. Sa kanyang namumukod-tanging mga tagumpay sa akademya, si Ching Xiang ay maswerte na makatanggap ng full scholarship para sa isang PhD program sa US. Gayunpaman, nang marinig ng kanyang ama ang balita, galit na galit ito. Pinagalitan niya ng husto si Ching Xiang. Inakusahan niya itong walang utang na loob sa pagsasabing sila na kanyang mga magulang ang nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano suklian ang kanilang kabaitan. Sa kabila ng mga masasakit na salita ng kanyang ama,
nanatiling matatag si Qing Xiang sa kanyang desisyon na pumunta sa US. Marahil mula sa sandaling yon, nagsimulang magtanim si Zhao Yuling ng isang binhi ng sama ng loob para sa kanyang anak na si Qing Xiang. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Wei Bin ay buo ang suporta sa magkasintahan. Bago mag-abroad, nagpasya silang magpakasal. Ginanap ang kasal sa Tianjin at lahat ng gastusin ay sinagot ng mga magulang ni Wei Bin. Gayunpaman, sa isang mahalagang sandali sa buhay ng kanilang anak na babae, hindi dumalo ang mga magulang ni Qing Xiang. Sa isang banda, hindi sila nasisiyahan sa pag-a-abroad ng kanilang anak. Sa kabilang banda, usap-usapan na si Yuling ay hindi gustong magbigay ng dowry para sa kanyang anak at ginamit yon bilang dahilan para hindi dumalo. Ang mas malala pa, kinuha ni Yuling ang 50,000 RMB o humigit kumulang 406,000 pesos sa kasalukuyan na bride price na ibinigay ng pamilya ni Wei Bin para sa kanyang anak. Hindi naman makapaniwala si Wei Bin at ang kanyang pamilya sa hindi makatuwirang mga aksyon ng mga magulang ni Qing Xiang. Ang hindi nila alam na para sa isang tulad ni Zhao Yuling, walang limitasyon pagdating sa paghingi ng pera. Upang suportahan ang kanilang anak at manugang sa karagdagang pag-aaral ng mga ito, ang mga magulang ni Wei Bin ay gumastos ng 22,000 RMB o mahigit 170,000 pesos sa kasalukuyan para sa paghahanda ng mga bagahe at pambili ng mga tiket sa eroplano ng mag-asawa. Hindi nila binanggit na humiling sa kanilang anak at manugang ng anumang kabayarang pera. Pagkalipas ng 6 na buwan, gusto rin ni Wei Bin na lumipat sa IT at nakakuha ng self-funded scholarship para sa isang PhD program sa computer science sa isang university sa US. Mahirap ang buhay sa US para kina Qing Xiang at Wei Bin. Araw-araw silang nagtatrabaho para may maipadala sa mga magulang ni Qing Xiang at hindi kailanman lumiban sa klase si Qing Xiang sa takot na matanggal sa scholarship program. 1999 nabuntis si Qing Xiang at pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya silang isilang ang sanggol. Ngunit dahil sa kanilang mahirap na sitwasyon sa pananalapi, kinailangan ni Qing Xiang na bumalik sa trabaho sa lab mahigit 20 araw lamang pagkatapos manganak. Pagkatapos ng isang buwang paghihirap, dahil sa problemang pinansyal at tubiling pinadala ng mag-asawa, ang kanilang 50 days old na anak na lalaki pabalik sa Tianjin upang alagaan ng mga magulang ni Wei Bin, na buong pagmamahal namang inalagaan ng mga ito ang kanilang apo. Hindi sila kailanman humingi ng anumang suportang pinansyal sa mag-asawa at patuloy na hinihikayat ang mga ito na huwag mag-alala at tumuon sa kanilang pag-aaral. Malalim nilang nauunawaan ang mga hamon na kinakaharap ng mag-asawa sa ibang bansa. Kabaliktaran naman ito ang ugali ng pamilya ni Qing Xiang. Ang kanyang mga magulang ay hindi kailanman pumunta sa Tianjin upang bisitahin ang kanilang apo at tuwing tumatawag sila kay Qing Xiang parating para humingi ng pera. Ipinagpalagay kasi nila na dahil nag-aaral ang kanilang anak sa isang mayamang bansa, tiyak na kumikita ito ng maraming pera. At habang tumatagal, palaki ng palaki ang perang hinihingi ni Yuling kay Qing Xiang. Sinasabing kailangang magpatayo sila ng bagong bahay, kaya kailangan nitong magpadala ng malaking pera. Sa oras na yon, napakahirap ng buhay ni Qing Xiang na kailangan niyang itabi ang bawat sentimong kinikita. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kanyang ama at kahit papaano ay nakapagpadala siya ng malaking pera sa kanyang ama. Pagkatanggap pa lang ng pera, agad itong ginamit ni Yuling para makapagpatayo ng engranding bagong bahay sa kanilang bayan. Hindi ito nagdalawang isip na ipagmalaki na ang pera ay nagmula sa kanyang anak na nag-aaral ng PhD sa US. Tahimik na lumipas ang 4 na taon. Noong 2002, sa wakas ay natapos ni Qing Xiang at Wei Bin ang kanilang mga PhD programs. Sa kanyang mahusay na mga marka sa akademiko, nakatanggap si Qing Xiang ng alok na trabaho mula sa prehisteryosong kumpanyang Johnson & Johnson sa isang kahangahangang panimulang sweldo na $60,000 o mahigit 3.5 million pesos sa kasalukuyan bawat taon. Noong panahong yun, ito ay isang pangarap na kita para sa maraming mga Chinese. Para naman kay Wei Bin, kinuha siya ng isang kilalang software company.
Kahit na ang kanyang sweldo ay hindi kasing taas ng kay Qingxiang, kikita pa rin siya ng mahigit $35,000 o mahigit 2 million pesos annually. At dahil dito, tila maaari silang magkaroon ng isang matatag na buhay sa US. Ang pinaka-inaasahang aspeto ay sa kanilang sitwasyon sa pananalapi, magbibigay daan ito sa kanila na madala ang kanilang anak sa US upang doon palakihin. Kaya nagpasya ang mag-asawa na bumalik sa China upang bisitahin ang kanilang pamilya bago opisyal na simulan ang kanilang mga bagong trabaho at upang madala na rin pabalik sa US ang kanilang anak. Bago ang 2002 Lunar New Year, umuwi sina Qingxiang at Wei Bin sa China gaya ng plano. Ang una nilang pinuntahan ay ang bahay ng mga magulang ni Wei Bin sa Tianjin. Pagkapasok niya sa bahay at nakita ang kanyang anak, pagkaraan ng mahabang panahon ng magkahiwalay na puno ng damdamin si Qingxiang at niyakap ang anak. Gayunpaman umiyak ang bata at tumakbo sa kanyang lola. Nadurog nito ang puso ni Qingxiang, pero lubos pa rin siyang nagpapasalamat sa kanyang mga biyanan sa pag-aalaga sa kanilang anak nitong mga taon. Bilang pasasalamat, binigyan niya ang mga biyanan ng $10,000 bilang ganti sa kanilang kabutihan. Sa Shandong, nang marinig ni Yuling na ang kanyang anak at manugang ay babalik sa China, palagi siyang tumatawag sa kanila. At syempre ang gusto niya ay walang iba kundi pera. Para mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang bunsong anak, ginastos ni Yuling ang lahat ng perang ipinadala ni Qingxiang mula US. At ang mas malala pa, nagkaroon pa ito ng mga utang. Si Zhao Qingquan sa edad na 28 ay hindi pa rin nakakahanap ng asawa at dahil sa kanyang epilepsy wala siyang stable na trabaho. Si Yuling ay nababalisa at naglilipot, nagtatanong sa mga pamilyang may mga anak na babaeng nasa edad na umaasang makahanap ng mapapangasawa para sa mahal na bunsong anak. Gustong isama ni Qingxiang at Wei Bin ang kanilang anak pauwi ng Shandong. Ngunit nang papasok na sa kotse, nagsimulang umiyak ang bata at tumangging sumama. Kaya walang pagpipilian ng mag-asawa, kundi iwan na lang ang kanilang anak sa kanyang lolo't lola. Nang dumating sila sa bahay ng mga magulang ni Qingxiang nang wala ang kanilang apo, sina Zhao Yuling at ang kanyang asawa ay halatang hindi nasisiyahan. Bagaman hindi sila nagsasalita, masama talaga ang kanilang loob dahil hindi isinama ng mag-asawa ang kanilang apo. Inisip nilang masyadong mapagmataas ang kanilang anak at ang kanilang manugang para dalhin sa nayon ang kanilang apo. Pinipigilan ang kanilang galit, pilit na lang silang ngumiti at sabay-sabay na umupo para kumain. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na opisyal na bumisita sa kanilang tahanan na ang manugang. Habang kumakain, nang banggitin ni Qingxiang ang kanyang trabaho sa US at kung paano siya kikita ng $60,000 taon-taon, nagliwanag ang mga mata ni Yuling sa pananapik. Dumiretso siya sa punto. Hinihiling kay Qingxiang na bigyan siya ng 80,000 RMB o humigit kumulang 500,000 pesos sa kasalukuyan para makabili ng bahay sa lungsod para sa kanyang kapatid. Sa ganoong kahilingan mula sa kanyang ama, hindi na nagulat si Qingxiang kaya't nasanay na siya sa ganito. Pero iba ang naramdaman ni Wei Bin. Naisip niya na kahit sila ang mga biolohikal na magulang ng kanyang asawa, hindi nila dapat ratuhin ang kanilang anak na parang ATM machine. Gayunpaman nanatiling kalmado si Wei Bin at sinubukang mga tuwiran sa kanyang mga biyanan. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang bahay na may 2 patio ay maganda naman na at sapat na para sa kapatid ni Qingxiang kapag nagpakasal na ito. Isa pa, siya at si Qingxiang ay kakasecure pa lamang ng trabaho sa US at kapag dinala na nila ang kanilang anak, tataas ang kanilang cost of living. Nang marinig ito ni Yuling ay nagdilim ang kanyang mukha at galit siyang sumigaw na kung ganon ay ayaw siyang bigyan ng mga ito ng pera. Sa puntong ito, sinubukan ni Qingxiang na mamagitan sa kanila. Ipinapaliwanag na talagang wala silang ganoong kalaking pera sa ngayon. Sa pag-uwi nilang ito, ibinigay na nila sa mga magulang ni Wei Bin ang $10,000 kaya wala na silang masyadong natira. Pagkasabi nito, inabutan niya ang kanyang ama ng $1,600 at nangangako na kapag nakasettle down na sila sa US, magpapadala sila ng mas maraming pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon ang prangka na ito,
ay nagpasiklab lamang sa galit ni Yuling. Sinigawan niya ang kanyang anak kung bakit mas malaki pa ang perang ibinigay nito sa kanyang mga biyanan at kakaunti lang sa kanyang sariling mga magulang. Inakusahan niya si Qingxiang na wala itong utang na loob at walang puso. Nang marinig ito, naging emosyonal si Qingxiang. Inilabas niya ang lahat ng kanyang hinanakit at tinatago sa loob ng maraming taon. Sinabi niya ang lahat ng kanyang paghihirap para lamang makapagpadala sa kanila ng pera, para may pampagamot sa kanyang bunsong kapatid at para makapagpatayo ng bagong bahay. Kahit nabuntis at mahina ang katawan, nagtatrabaho siya ng ilang trabaho para lamang kumita ng pera. Ngunit wala sa mga ito ang nakaantig sa puso ni Yuling. Patuloy siyang sumisigaw, humihingi ng $3,000 bilang deposito para sa bahay ng kanyang bunsong anak. Nagbabanta na kung hindi ibibigay ni Qingxiang ang pera, huwag na nitong isipin ang bumalik pa sa US. Si Qingxiang na naluluha sa mga emosyon, sa huli ay nasiraan ng loob at tumakbo palabas na umiiyak. Nang makita ito, hindi na nakapagpigil pa si Weibin. Nasaksihan niya mismo ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang asawa sa paglipas ng mga taon. Hinarap niya ang kanyang biyanan at sinabi dito na huwag nitong gamitin ang kanyang posisyon bilang isang magulang para mang-api ng iba. Sinabi niya rin dito na pwede itong humingi ng pera. Pero kung ibibigay man nila ito o hindi, ay desisyon na nilang mag-asawa. Matapos niyang mariing pinagsabihan ng biyanan, sinundan ni Weibin ang umiiyak na si Qingxiang. Sa takot na hindi na siya makakuha ng pera, nagmamadaling sinabihan ni Yuling ang kanyang asawa na patahanin ang kanilang anak. Gayunpaman si Qingxiang ay talagang wala ng pera na maibibigay, kaya't hindi na alam ng kanyang ina kung ano pa ang sasabihin. Nang gabing yon, dinamayan ni na Qingxiang at Weibin ang isa't isa. Tinitiyak sa kanilang sarili na sa loob lamang ng 2 araw pa, babalik na sila sa US at malalampasan na nila ang pagsubok na ito. Sa kabilang banda, ginugol ni Zhao Yuling ang gabing yon nang paikot-ikot hindi makatulog. Naisip niya tuloy na kapag hindi makapag-asawa ang kanyang bunsong anak, magwawakas ang linya ng pamilyang Zhao at wala na siyang mukhang maihaharap pa sa mga kapitbahay. Habang iniisip niya ito ay lalo siyang nagagalit. Naalala niya kung paano nangako si Qingxiang noong nag-aaral pa ito ng master's degree na hinding-hindi nito pababayaan ang kanyang pamilya at palaging susuportahan ang kanyang kapatid na may sakit. Ngayon sa kanyang mayabang na asawang umaalalay sa kanya, parang hindi na siya maaasahan. Sa galit, napapamura si Yuling na nauwi sa labis na pagkamuhi. Sa kalagitnaan ng gabi noong March 26, 2002, habang mahimbing na natutulog sina Qingxiang at Weibin, brutal silang pinaslang ng amang si Zhao Yuling sa pamamagitan ng matalas na palakol. July 4, 2002, ang Yantai Intermediate People's Court sa Shandong Province ay nagsagawa ng paglilitis para sa kaso ni Zhao Yuling. Sa korte, hindi mapigilang umiyak ng ina ni Weibin. Nagtatanong kung bakit napakawalang puso ni Zhao Yuling. Tinanong din ng hukom si Zhao Yuling tungkol sa kanyang motibo sa krimen. Kahit sa puntong ito, hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Sinabi niyang lumaki nga ang kanyang mga anak, pero hindi nila matugunan ang kanyang kahilingan, kaya't anong silbi ng mga ito para mabuhay. Sinabi niyang ang tanging nilang pinagsisisihan ay pinayagan niya si Qingxiang na mag-aral ng husto. At sinabing sinira ng pag-aaral na yon ang puso ng kanyang anak. Hindi na siya sinusunod nito at ayaw na rin nitong tulungan ang kapatid na may sakit. Noong araw na yon, idineklara ng korte na si Zhao Yuling ay nagkasala ng sinadyang pagtapos ng tao. Hinatulan siya ng parusang bitay, tinanggalan ng kanyang karapatang pampolitika habang buhay at pinagbayad ng 10,000 RMB o humigit kumulang 70,000 pesos sa kasalukuyan bilang kabayaran sa nagawang danyos. Matapos maipasa ang hatol, ang tiyuhin at ang kapatid ni Qingxiang na si Qingquan ay nagsampa ng apela upang kunin ang pag-aari ni Qingxiang. Partikular na ang $10,000 na ibinigay nito sa mga magulang ni Weibin. Gayunpaman, ibinasura ng korte ang kanilang apela. Nang maglaon, inimbentaryo ng korte ang mga gamit ni na Qingxiang at Weibin. Bukod sa kanilang mga return ticket sa China, mayroon na lamang silang $1,000 o mahigit
50,000 pesos sa kasalukuyan na natitirang pera. Wala din silang ibang mga asset sa US. Sa wakas, noong October 28, 2002, si Zhao Yuling ay binitay sa Zhaoyuan, Shandong Province. Pagkatapos ay umalis ang kanyang asawang si Xu Guixin at ang kanyang anak na si Zhao Xingquan sa nayon. Lihim na naninirahan at umuupa ng apartment sa labas ng lungsod. Nang matrace sila ng isang reporter na lamang nagtatrabaho si Xu Gui sa isang leather jacket factory, habang si Xingquan ay naging isang palaboy na walang trabaho. At pagkatapos noon, wala nang balita tungkol sa kanila.